Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang araw at isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa sariling Islam. Katatapos lamang po ng buwan ng Ramadan at ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala dahil marami na po tayong natalakay patungkol sa mga paksa sa buwan ng Ramadan. Ngayon naman inshallah sa mga buwan na ito ay mayroon tayong programa o mayroon tayong paksa na pinamagatan gabay sa bawat araw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Sa malapit nitong kahulugan, kaya't magpaalala ka, O Muhammad. At ang utos na ito, mga kapatid sa sariling Islam, ay utos din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat tayo ay magpaalala palagi sapagkat ang paalala ay papakinabang sa mga mananampalataya o nagbibigay ng pakinabang sa mga mananampalataya. Ibig sabihin nito, sa bawat mga aral na mula sa Quran at mula sa hadith, mga gabay o mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating maririnig, kung ito man ay magbibigay ng isang magandang aral sa atin, nangangahulugan lamang mga kapatid sa sariling Islam na kabilang tayo sa mga totoong nananampalataya. Ngayon, magbibigay tayo ng mga advice ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga nasiha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tinatawag na mga jawami'ul kalim na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga maiksing salita, ngunit ito ay mayroong malaking kahulugan. Unang-una, ito yung unang babasahin natin na hadith ng Propeta Muhammad SAW o tinatawag natin unang yugto, episode 1, ang hadith ng Propeta Muhammad SAW, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Okay, sa malapit nitong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, iwasan mo ang lahat ng ipinagbabawal ng Allah tulad ng mga kasalanan at mga bawal na gawain at ikaw ay magiging kabilang sa pinakamasigasig sa pagsamba. Imagine, napakaliit lamang yan na sinabi sa atin ng Propeta Muhammad SAW, ngunit napakalaki ng ibig sabihin. Sapagkat ang pag-iwas sa haram ay isa sa pinakamataas na uri ng pagsamba at mas mahalaga pa kaysa sa maraming voluntaryong mga gawain o tinatawag na sunanun nawafil. Imagine that, mga kapatid sa sariling Islam. At hindi lamang nasusukat ang isang tao sa dami ng kanyang dasal at pag-aayuno. Tandaan nyo yan. Kundi maaaring mas mataas ang kanyang pagsamba dahil sa pag-iwas niya ng mga kasalanan. Which is totoo naman. May mga tao na rami ng kanilang iba't ibang klaseng pagsamba tulad ng pagpaparami ng sunna, ng sadaka, ng zakat, lahat. Ngunit sa ibang anggulo ng kanyang buhay ay mayroon siyang mga gawain hindi magaganda. Halimbawa, siya ay mayaman siya pero nagbibigay nga siya ng zakat pero siya naman ay sumasali sa mga gambling, di ba? So dapat nandoon pa rin yung pagkatakot natin sa pag-iwas ng mga haram. Kailangan matandaan din natin ang pagsasagawa ng mga obligadong gawain o faraid ay tungkulin ng isang tao, tungkulin ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ito ay obligado sa iyo, tungkulin mo yun, kapatid, sariling Islam. Okay? Pangalawa, ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal o tinatawag na haram ay mas mahalaga kaysa sa pagpapadami ng mga voluntaryong gawain. Sinabi ko na sa inyo kanina. Okay, halimbawa, isang tao na nagdarasal ng gabi, tulad halimbawa siya ay mahilig magdasal ng Qiyamul Lail, ngunit naninira naman siya ng kapwa niya. O kaya siya ay lagi nagchichismis. May kakulangan sa kanyang pagsamba. O sabihin na natin, nandun tayo sa punto na itong taong ito laging nagsasadaka, mashallah, tabarakallah. Pero in the other side, siya naman ay sumasali halimbawa sa mga hindi magandang gawain tulad ng mga pagsusugal, tulad ng mga pagsasabong, di ba? So kulang pa rin yung kanyang gantimpala. So ikaw, kung gusto mong maging kompleto ang gantimpala mo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqil maharim. Katakutan mo ang mga ipinagbabawal o mga haram na gawain. Huwag nating sabihin na nagsasala naman ako nagsasadaka naman ako, okay lang na gumawa ko ng masama. No, mga kapatid. So isa yan sa mga magandang payo sa atin ng Propeta Muhammad SAW, ittaqil maharim
takun a'badan nas. Hanggang sa muli, inshallah, dugtungan pa po natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.